Kung meron tayong given na ganito, expand mo muna, pwede mo siya expand. Or kung gusto mo, itong numerator mo. Pag nire-write kasi natin to, di ba? May ganito yung tsura niya. Then over, yung 3x na naka-squared. So, parehas lang yung dalawa. Wherein itong numerator mo, pwede mo siya i-factor out eh. So as you can see, kunin mo yung GCMF nila. Kung alam mo yung GCMF, yung factored form. Yung greatest common monomial factor na itong numerator. So sa numerator natin, meron tayong mga numbers like 12, 9, tsaka 3. Wherein basically, divisible sila by 3 lahat. So lalabas mo yun. Ayun yung pinakamalaking factors ng mga number. As for variables, so meron ka ditong x cube, meron ka ditong x squared, tsaka meron kang x. Kukunin mo yung pinakamababang exponent. So meron tayo ditong x. Ito yung GCMF na itong numerator natin. Wherein, i-divide mo tong kada term dito. So meron kang 12x cube, divide mo sa 3x. So 12 divide 3, magiging 4. X cube divide x, mababawasan lang yung exponent. So magiging x squared. Then proceed ka dito sa kabila. So kung meron kang negative 9 divide 3, magiging negative 3. Then yung x squared, bawasan mo ng isang x, magiging 3x. Then punta ka na dito. So yung 3x divide 3x, magiging 1 yun ha. Baka ilagay mo dyan 0. Kasi pareha sila ng itsura. Pag nagdi-divide ka ng same na itsura, di ba? 1 sagot. Then over yung 3x natin na naka-squared. So remember, ang 3x na naka-squared is same siya sa 3x times 3x. Pag mo na-expand, hindi ka mahirapan. Kasi itong nasa labas na 3x natin, pwede mo siya i-cancel dito. Wherein, pag binawasan natin to, matitira na lang dito is matatanggal yung isang 3x sa numerator tsaka sa denominator. So magkakaroon tayo ng 4x squared minus 3x plus 1 all over 3x. So ito na yung sagot dyan. Ganun siya ginagawa. Hindi naman to pwede guys. Pwede mo to kung gusto mo i-simplify. Like, divide mo kada terms. Pero mas lalong magugulo kasi yun eh. So, pwede na to. Isang numerator. Isang denominator lang. Gets?